Nakakatakot naman yung mga nangyayari dito sa lugar natin, Nay. Tay, sino po kayang gumagawa ng mga masasamang bagay na yun? Kawawa naman yung mga biktima na walang laban. Nahihintakutang wika ko noon habang magkakasabay kaming nag-aalmusal. Naku, Makmak, kahit sino sa atin wala pa nakakaalam kung sino o ano ang gumagawa ng mga yon. Kaya dapat, palagi na lang tayong magdadasal at mag-iingat. Hindi natin alam kung ano pa ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Duda ko ay hindi normal na tao may gawa nito, Malu. Malamang mga masasamang nilalang na naman. Aswang, halimaw, mga ganun. Alam mo naman dito sa lugar natin, hindi ba? Dati nang usap-usapan ng mga tungkol sa ganun. Kinabukasan, eksaktong 5:00 ng hapon, dumating ang mga panauhing hinihintay namin. Bagaman halata ang katandaan ng albularyo, malakas pa rin ang pangangatawan at malinaw ang paningin nito. Nagpakilala siya bilang si Apo Mando, kasamang anak niyang si Daboy, ang lalaking nakausap ni Mang Dado sa cellphone. May nakataling kulay pulang panyo sa ulo ang matanda at may kung ano-anong borloloy na nakasabit sa iba't ibang parte ng katawan nito. Mahaba at kulay puti na rin ang buhok at balbas nito. Pagkapasok pa lamang nila sa loob ng bahay, agad na nanlaki ang mata ni Apo Mando bago malalim ang boses na nagsalita. Aswang ang gumagambala sa asawa mo, Damian, at hindi niya kayo tatantanan hanggat hawak ninyo ang isang bagay na kanyang pagmamay-ari. Maaaring isang gamit, bahagi ng katawan, o mahalagang bagay na nagmula sa kanyang bahay.